Magandang gabi mga Ginoo. Pinalulugod ko po ang pakilala si Don Crisostomo Ibarra, anak ng yuma ko pong kaibigan. Galing siya ng Europa at akin siyang sinalugod. Magandang gabi sa lahat. Padre Damaso, ang puro ng aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Ako nga ang kura ng bayan nito. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ginawa mo yun? Huwag mo kong iwan! Papatayin nila ako! Mauhuling nila tayo. Binata, mag-ingat kayo. Maging aral sana sa inyo ang karanasan ng inyong ama. Maaari po bang sabihin ninyo ang tunay na nangyari sa kanya? Hindi pa ba ninyo nalalaman? Alam yon ng lahat. Ang aking ama, na bilanggo, namatay siya sa bilangguan. Kilala niyo ba ang aking ama? Nasa korte ang iyong ama. Naglabasan ang kanyang mga kaaway, kasama na si Padre Damaso. Pinagbintangan siyang isang rebelde at isang erehe. Ikinulong ang iyong ama, at doon na rin siya namatay sa bilangguan. Maria Clara, pumunta kayo ng PA sa Dormo sa Biterio at kuhin mo ang iyong mga damit. Magpaalam ka na rin sa iyong mga kaibigan pagkat hindi ka nababalik doon. Opo, Ama. Si Don Crisostomo Ibarra. Lokong bata ko, anong mangyayari sa iyo? Mag-ayos ka na habang uusap sila ng inyong ama tungkol sa iyo. Sige na, wag mo na silang paghintayin ng panawat. Peace ka na. Lagi mo ba akong naaalala? Maaari ba kitang malimot? Sa tagal mo ba naman sa Rio Fire, maaaring malimot mo na. Naku aking mahal, ilang taon man ako sa ibang bansa, hindi pa rin magbabago ang aking pagmamahal sa iyo. Sinungaling. Sinasabi mo lamang yan dahil kaharap mo ako. Marahil ay hindi mo nalalaman. Nasa aming paglalakbay sa Alemanya, waring naririnig ko ang tunog ng iyong piano at matamis at malamig kong tinig. Nakikita ko ang iyong larawan kahit saan man ako magpunta. Ako man, aking mahal. Walang araw na hindi kita naaalala. Kahit noong ako'y nasa kombento pa. Yan ang dahon ng iyong sambong. Ito ang tanging ibinigay mo sa akin. Che, bawal ang huli ko. Ito ang iyong liham na namamaalam. Ano ba ang sinabi ko sa aking liham? Maraming kasinungalingan at walang kabuluhang pagdadahilan. Sinasabi ko naman sa iyo, aking mahal, pawang katotohanan lamang ang aking sinulat sa liham. Katulad ng wagas ng pagmamahal ko sa iyo, Crisostomo Ibarra. Oo nga pala, may tungkulin akong kailangan puntahan sa aking bayan. Bukas ay araw ng mga patay. Humayo ka na, hindi kita pinipili. Ilang araw lamang at hindi tayo makikita. Ialay mo ang mga bulaklak na ito sa bibigyan ng iyong mga magulang. Paalam na aking mahal. Sa pagpasok sa libingan, dalawang katao ang makikitang naghuhukay ng paglilibingan. Di ba pwedeng sa ibang lugar na lang tayo umukay? Bagong-bago pa yan eh. Kahit saan ay ganyan din. Ngunit yung hinuhukay mo ay sariwa kang sariwa pa. Napakaselan mo naman. Kamay gabi at umuulan. Nagawa namin yan. Namatay pa ang aming ilaw. Sino ang nag-utos sa inyo? Inuutos sa akin ng isang kurang malaki. Tapos, anong ginagawa niyo sa bangkay? Inuutos sa akin ng kurang malaki na ilibing sa libingan ng mga inchik. Ngunit sa kabigatan ng kabaong at kalayuan ng libingan ng mga inchik at umuulan pa noon. Tumuwa ng libingan si Crisostomo Ibarra. Matanda, ako po si Crisostomo Ibarra. Alam niyo po ba kung asan ang puntod ng aking ama? Naroon sa puntod na iyon sa may malaking krus. Doon po ba? Bakit wala na doon?
Tanungin natin sa tagapaglibing kung asan ang krus. Lumapit sila sa tagapag-ibig. Ito'y yumukod ng bumati sa kanila. Alam niyo po ba yung libingan na may malaking krus? Ito po ba yung may malaking krus at may tanim na bulaklak? Oo, iyon nga. Ituro nyo kung nasaan ang libingan na iyon. Ang krus po ay sinunog ko na dahil inutos po sa akin ng kurang malaki. Sino po ba itong kurang malaki? Si Padre Garote po. Matagal na rin nang iniutos sa akin na ilipat ang hukay sa libingan ng mama. At ginawa mo yon? Huwag po kayong magalit, Ginoo. Hindi ko po nilipat ang bangkay sa libingan ng mama. Pinili ko po itong itapon sa tubig. Hoy, Padre! Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali kayo. Wala akong ginawa sa inyong ama. Anong wala? Hindi po ako yun. Ang pinalitan ko pong si Padre Damaso ang may kasalanan. Sa kabilang banda nakaupo ang ganamang manalitang sakristan sa isang putol na kahoy. Kapwa sina may hawak na nubid na ang dunoy na sa ikatlong panapad na kinaroroonan ng kampanaryo. Sana'y nasa bahay tayo kasama ang inay. Dooy, hindi ako matatakot. Dooy walang magbibintang sa akin na ako'y isang magnanakaw. Habang buhay na lamang ba tayong ganito? Sana pagka-uwi ko bukas, magkasakit ako ng matagal. Nasa ganon ay maalagaan ako ng inay. At hindi na ako pabalikin pa sa kumbento. Crispin, wag. Sabi nila na sa 2 onsa daw ang iyong ninakaw. Nang katumbas ay 32 piso. Paano ko babayaran yun? Huwag kang magalit. Ang sabi sa akin ng kura, ipapatay niya ako sa palo kapag hindi ko na ibalik ang kwalta. Kung ninakaw ko nga talaga iyon, edi sana meron ako may lalabas. Ang inaalala ko lang, ay baka pagagalitan ka ng inay pag nalaman niya ito. Ganun ba? Sabihin mo sa kanya, pinalo ako ng marami. Ipapakita ko pa sa kanya ang aking mga latay, pati ang aking butas na bulsa. Ang kaisa isang kwalta na naginaldo ko noong Pasko ay kinuha pa ng kura. Samahan ka na, Christine. Hindi naman maniniwala ang inay na maagawa mo ang pagnanakaw. Hoy! Ang sakristan, Mayor! Lumapit nga kayo rito. Minumultahan kita, Basilio, ng kalahati dahil sa paputol-putol mong pagtugtog. Ikaw naman, Crispin. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo binabalik ang iyong ninakaw. Ngunit binigyan na po kami ng pahintulot. Hinihintay na po kami ng aming inay. Ikaw man hindi makakaalis ng ikawalo, kundi ng ikasampo. Ngunit ikasyam pa lamang po ay bawal nang lumabas. Malayo pa po ang aming bahay. Inuutusan mo ba ako? Saan mo ako dadalhin? Huwag mo akong iiwan! Papatayin nila ako! Si Sisa, ina ng mga sakristan sina Crispin at Basilio, ay nakatina sa labas ng bayan na may 1 oras na nakanid. At madaling umuwi si Basilio at ipinaanam ang nangyari. Inay! Buksan niyo ang pinto, inay. Basilio, anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Naiwan po sa kumbento si Crispin. Ano? Bakit naiwan sa kumbento si Crispin? Kinuha po siya ng sakristan, Mayor, at pinagbintangang magnanakaw. Bunong-buno si Sisa sa mga nangyari at agad naman itong pumunta sa simbahan. Saan ko po ba ilalagay ang mga gulay na ito? Diyan, ilagay mo na lang dyan. Gusto ko sanang magtanong kung nasaan ang kura. Ang kura, may sakit siya. Si Crispin, nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Si Crispin, wala ba siya sa inyong bahay? Si Basilio ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan siya rito. Gusto ko siyang makita. Aba, nandito nga si Crispin. Ngunit tumakas siya pagkatapos siya magnakaw ng ilang mga bagay. Marahil ay nasa inyo siya. At hinahanap ang bata. Ang iyong mga anak talaga nagmana sa kanilang swail na ama. Hoy, hoy! Hoy, doon ka manangis, huwag dito. Umalis ka. Nanaog ang kawawang ina.
Nakatakbong umuwi si Sisa ng kanilang bahay. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makasalubong niya ang mga sibil. Nagkunwari siyang hindi napupuna ang mga ito. Hindi pa siya nakakailang dipak. Muli siyang tinawag ng mga ito. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Mga Ginoo, kanina ko pa hinahanap si Crispin. Pinuntahan ko siya sa kumbento, ngunit ang sabi ay... Tama na. Balik mo sa amin ang salapi at pababayaan namin kayo. Kung gayon, sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin sa kwartel. At sumama si Sisa. Nakiusap na huwag na siyang isama, ngunit naging bigi sila sa kanyang panambitan. Tanghali na nang malaman ng Alperes na nakakulong ito. Ang naging pasya nito'y pawalang halaga ang bintang ng kura. Anong ginagawa niyo dito? Palayain niyo siya. Masusunod po. Maraming salamat po. Pakana lamang ito ng kura. Kung nais niya may balik, ay hingin niya ito kay San Antonio de Padua. Nagpatunay siya sa paglibot-libot habang sumisigaw, nagsasalita, at umuuwa sa kakaibang tinig lamang hanggang abutin siya ng gabi. Kinabukasan, nakita nga naman si Sisa na pag-anaganap, niniti-ngiti, umaawit. Umakyat ka daw. Umakyat si Sisa ng walang pagkatakot o pagkamangha. Anong pangalan ng baliw na ito? Sisa po doon niya. Sisa, 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 ang baliw. Vamos, magkantar ka. Baliw, nais ng doon niya na umawit ka ng tagal. Itigil mo ang pagkanta sapagkat ito'y napakalungkot. Konsolasyon, itigil mo yan. Injo, bihisan mo at pakainin si Sisa, kasabay nito ang paggamot sa kanyang mga sugat, sapagkat siya ay aking ihaharap pa kay Ibarra bukas. Malaki talagang naitutulong ng isang may kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan, hindi ba? Nakakapaglabas-pasok siya sa palasyo ng Kapitan General. Unang kita ko pa lamang sa Ibarang yan ay, naniwala na akong isa siyang pilibustero. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya ay bitay. Hindi. Oh, Clarita iha, mabuti naman at narito ka na. Nais sana namin pag-usapan ng naudlat nating pag-uusap noon mula sa inyong kasal. Mawalang galang na po. Magpapahangin lamang ako. O siya, Tago, dapat nang matuloy ang kasal ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo magdaraos tayo ng isang fiesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Ang pag-aaway ni Doña Victorina at Konsolasyon. Ang papangit ng mga bahay, halatang mga indio lamang ang maaaring tumira. At ba, mga wala pa silang modo. Bakit ganyan kayo makatingin? Nainggit ba kayo? Huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya sa mga tao. Kayo? Kaiingitan ko? At bakit? Kaiingitan ko nga pala yung mga kulot. Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao ay wala pang nakakatapak na alpera sa aming tahanan. Aba, Excelentissima. Wala kang nakakapasok ng mga alpares, kundi ang mga pilakyod na katulad niyo. Aba, ginagalit mo ako. Bitawan mo ako. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita. Jesus Mariosep, Konsolasyon! Tumigil ka, nakakaya sa mga tao. Magsitigil nga kayo sa ngalan ng Panginoon. Para kayong mga hayop, edukado naman kayong mga tao. Pagsisihan nyo yung mga kasalanan at magkumpisal kayo. Entiendes? Si Reverencia. Muling nakita si Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Crisostomo!
Ako nga. Sa bangkay ng aking ina, nangako akong paliligayahin kita. Ano man ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito upang tuparin ang pangakong iyon. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan. Palalayain na kita. Patawarin sana ako sa alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng aking kinikilalang ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na binigay sa akin ng aking ina. Ibinigay ng taong nakakabatid ng lihim ko. Ang sulat mo ay kapalit ng sulat niya. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit alang-ala sa alaala ng aking ina. Ipinagpalit ko ang sulat mo nang hindi ko man lang nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Wala akong maaaring gawin kundi magtiis upang maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa mo pa ba akong libakin? Kakasal ka na? Iyon ang gusto ng kinikilala kong ama. Minahal niya ako't inalagaan kahit hindi niya yun tungkulin. Kaya bilang ganti, susundin ko ang kanyang utos. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ko malilimutan ang naging sumpaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit, gusto kong malaman mong minsan lamang akong umibig. At hindi na iyon maaangkin ng iba. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Oy, Elias, anong ginagawa mo dito? Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Ano ang ating gagawin? Luluwas tayo para mapagkamalan tayong taga Peña Francia. Magpalit ka na rin ng iyong damit. Makinig ka sa aking sasabihin. Mayaman ka at maaari ka makabili ng iyong makakasama. Ngunit maliliit na tao lamang ang iyong masasaktan. Kung gano'n, ako na lang ang gagawa nito, Elias. Kailangan mailantad ang kaapiang ito. Sa kasamaang palad napika sila ng mga Guardia Civil at sila ay hinabol. Elias! Crisostomo, mauhuli nila tayo. Hindi, lalaban tayo. Hindi natin sila kaya. Wala tayong sandata. Anong gagawin natin? Maghiwalay na lang tayo. Ililigaw ko sila. Tara, dalian mo. Natakot ka, no? Hindi mo na sana ang aking pagdating. Nandito ako upang masaksihan ng iyong kasal. May sakit ka, no? Bakit ka namumutla? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama. Para hindi matuloy ang aking kasal. Nung nabubuhay pa si Ibarra, nais kong umasa, lumaban, manalig. Ibig kong mabuhay para kahit paano'y marinig ko ang mga patungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na mas nakahihigit si Lenares. Maaari akong magpakasal nino man noong nabubuhay pa si Ibarra. Wala namang gusto ang aking ama, kundi ang malalaking ugnayan na nasa mga poder. Pero ngayong patay na siya, walang sinuman sa aking tatawag ng asawa.
Kumbento lamang o kamatayan ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadyang kalungkutan mong ito. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan, ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako, kaya huwag mo akong hayaang malungkot habang buhay. Patay na siya. Nais ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak, ang misteryong nakakublis sa pangapader ng kumbento. Matanda na ako, anak. Hindi na kita mapapangalagaan pa. Humiling ka lamang ng iba, huwag lang ang maging isang madre. Ang mamatay o maging isang madre. Yung mga anak ko. Yung mga anak ko. Sino ka? Ako po ito, Inay, si Basilio. Hindi kita kilala. Inay, ako ito ang anak nyo, Inay. Hindi kita kilala. Inay, ako po ito ang anak nyo. Hindi kita kilala. Inay, ako po ito si Basilio. Inay. 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 Inay, bakit niyo po? Inay. Sino po kayo? Anong gagawin mo sa iyong inay? Gusto ko po sanang ilibing sa sementeryo, ngunit wala po akong salapi. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit na rin akong mamatay. At sa sandaling iyon, sunugin mo ang aming bangkay. Hanggang sa ito'y maging abo. Pagkatapos nito ay maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo. Opo, Ginoo. Mamamatay man lang ako nang hindi ka nakikita. Ang maningning na bukhang liwayway ng ating bayan.